Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Umarangkada na ang Canada Tour ng ating hinahangaang pilar ng OPM o Original Filipino Music, ang songwriter, singer at musical director na si Ray Valera. Pakinggan po natin si Rowena Papasit. Tinagsan ng mga Pinoy ang concert ni Ray Valera sa Edmonton, Alberta sa pagsisimula ng kanyang Canada Tour. Marami ang nagbiyahe pa mula sa malalayong lugar papuntang Edmonton para mapanood lang ang singer at kasama na rin dito ang mismong Patrol Abroad anchor na si Henry Omaga Diaz. Nag-drive ako ng 3.5 hours Calgary to Edmonton ng napanasado. Dito si Ray. So good to see you. So good to Hinarana ni Valera ang mga kababayan sa Edmonton ng kanyang all-time favorite hits, kagaya ng Kumusta Ka, Sinong tinakot mo? Ako ba? Maging Sino Ka Man, at Naaalala Ka. Nagliwanag ang auditorium ng kantahin ni Valera ang isa pang hit niya na naging blockbuster teleserye, Ang Pangako Sa'yo. Hindi nakaligtas si Henry Omaga Diaz nang tawagin siya sa stage ni Valera at pakantahin ng isa pa niyang timeless song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Hindi nervyos. Game din ang Pinoy audience nang bumaba si Valera sa stage at nakipagkantahan sa kanila. Magko-concert din si Valera sa Vancouver kung saan naunang nagkaroon ng pagkakataon ang mga fans niya na personal siyang makita. Sina Christine Santos at Lorenzo Sia ay dumayo pa mula sa Prince George, BC para makita ang kanilang idol. We've always loved Ray Valera, like Lorenzo being born here, and part of him learning Filipino is learning Ray Valera songs. So whenever he sings karaoke, it's always Ray Valera, and it's really nice to hear, right? Because the songs are all meaningful. Ray Valera to me is like the Filipino version of Frank Sinatra. His music is very rich in lyric. It's something to look at these days. Whereas we have a lot of pop music, and much of lyric doesn't make much sense. The lyrics in Ray Valera's song does make sense. Pero hindi lang mga babaeng fans ang excited na makita si Valera, itinuturing na isa sa mga haligi ng original Filipino music. I'm the one who entertained this this event. So kumanta ako, so parang kinakabahan ako kasi baka igong ako. Because he's the former tawag ng tanghalan, punong hurado. So medyo pressured, but at the same time excited and happy po na finally na-meet ko po siya personally. Nakakamay ko siya. Parang hindi nga tumatanda. Ray on Ray. Ray on Ray. Tsaka paborito ko talaga yung mga kanta niya. Tsaka hindi pa siya maputi ang buhok. Wala na kaming buhok. Nagpapasalamat si Valera sa mga overseas Filipinos dahil malakian niya ang naitutulong nila para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ibinahagi ni Valera na sa lahat ng kanyang mga komposisyon, pinakapaborito niya ang Malayo Pa Ang Umaga dahil naaalala niya rito ang sakripisyo ng maraming overseas Filipinos. Malaki utang na loob namin sa inyo, kaya lang nakakalutang pa Pilipinas sa Pacific dahil sa pinadadala niyong remittance. Ano ba ang ating industry? Sabihin niyo nga sa akin, ano ba pabrika natin? Wala, di ba? Pero bakit tayo merong ginagasto sa mall? Di ba yung pinadadala ng mga remittance ng mga kamag-anak natin abroad? Kung hanggang kailan matatapos yan, kailangan gumawa tayo ng paraan. Dahil hindi forever yan. At napapagod din ang mga kamag-anak natin abroad.
Samantala, nilinaw ni Valera na walang problema sa kanya kung kakantahin ng mga batang singers ang kanyang mga kanta dahil ito anya ang tulay para sa bagong henerasyon. Dagdag ni Valera, matutuwa rin siya sa kaliman at gawa ng bagong arrangement ng mga P-pop groups gaya ng SB19 ang kanyang mga kanta. Patunay din anya ito na hindi totoong kinikriticize niya ang P-pop. Hindi ko naman sila kakompetensya, ano ba yun? Wala ko dahil para mainggit ba ako, ganun. Honor ko yun, nakantahin niyo yung kanta ko. Dahil sa, unang-una, kung nakatulong sa inyo yung kanta ko, di okay. Nakakatulong din kayo sa akin. In a way, dahil yung mga fans ninyo, yung mga bata na hindi ako kilala, kanta rin pala ni Tatang Ray. Minsan nga, narinig ko yung Mr. DJ, ginawang hip-hop eh. Yung kantang naalala ka, ginawang rock. Ang naiba lang naman dyan, yung arrangement eh. Pero the idea of the song remains the same. Sa kabila ng pagiging isa niyang prolific songwriter, inamin ni Valera na hindi sila nabayaran ng royalties sa kanyang mga kanta noong nagsisimula pa lang sila. Ayon kay Valera, nagsimula lang siyang mabayaran ng gamitin ng ABS-CBN ang kanyang Pangako Sa'yo para sa kanilang teleserye. Nung panahon po namin nila George Canseco, nung panahon na sikat ako, wala akong tinatanggap dyan. Panahon ni Ma'am Charo ng ABS-CBN, yung mga pangako na yan. Si Ma'am Charo, fan din ng OPM yan. Binibigay sa composer yung dapat para sa kanya. Yung Pangako Sa'yo ni Eric Jericho, yung bahay ko, napatayo ko dahil doon lang sa binibigay ni Ma'am Charong talent fee doon na royalty. Bukod sa Edmonton, nakatakda ring mag-concert si Valera sa Penticton, Winnipeg, Victoria, Fort McMurray, Toronto at Grand Prairie. Ayon kay Cliff Belgica, isa sa mga concert promoters sa Vancouver, marami talaga ang nagre-request na mag-tour sa Canada si Valera. The last 10 years, they've always been calling for Ray Valera because I think we relate so much sa mga songs niya. Most of his songs are sung by other singers, but then we go to basically who makes the song, and it is Ray Valera. That's the thing that's common, right? And these songs are within our scope, right? Lalo na sa mga age natin, right? So, and it evokes a lot of memories back home. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Andrew Maga Diaz. Hanggang sa muli.